Alright, babalik po ang inyong mga kagapay at makakapiling naman natin ngayon sa oras na ito ang ating mga panauhin mula sa Bureau of Fire Protection na unang-una si Chief Inspector Noel Gagalak, Chief Public Information Services. And yung pangalawa po si Chief Inspector Randy Baluso, Deputy Public Information Services and Chief Chaplain of BFP National Headquarters. Ayan. Hello. Good evening po sa inyo. Good evening po, ma'am. Welcome to the show, Kaagapay. Magandang gabi po. Good evening, ma'am. Doktora. Is this your first time here sa Yes, it's my first time, ma'am, to be interviewed on national television. You are in good hands, sir. Yes, I am. I know. Let's start now, Doktora, para makadami tayo ng mga tanong. Ang pag-uusapan natin, it's about fire safety during holiday season. Meron silang tinatawag ngayon na Miss Annie na Oplan, paalala. Ayan. This is for holiday seasons, no? Yes po. Okay, sige po. Tell us about what is this. Bago dun sa mga fire safety tips during holiday season. What is this Oplan, paalala all about? Sinong sasagot according to age? I think it's my chief no, Okay. answer the question. Sige po, go. Ngayon po ay meron po tayong tema na Oplan Paalala 2014, Iwas Paputok, Sakuna at Sunog. Ito po ay para sa kahandaan ng pangangalaga, kaligtasan ng mamamayan. Pagsalubong sa New Year. Okay. Napakarami. Actually, hindi pa New Year. Minsan, madami ng mga aksidente. Yes, ano ma'am. po? Opo. Kasi naalala ko no, nung ako'y intern pa sa Oo, hospital. bilang isang Nako, doktora, di ba? grabe. Hindi pa po maano yung New Year, ang dami nang naaksidente. Karamihan, bata. That is correct. Tama yung Ngayon observation po mo, ba, doktora. kumusta ang Parang sinasabi ni doktora, mayroon na bang Meron mga na ba? sunog related dito sa holiday season? Actually po, nakakalungkot man pong sabihin, pero nitong mga nakalipas na araw, meron po tayong malalaking sunog na nangyari dito po sa may Tondo, sa may Valenzuela, at sa Quezon City. So, isa po dun anggulo na tinitingnan natin ay yung according po doon sa sinumpaan ng witness natin, ang cause daw po na nangyari na malaking sunog na umabot ng Task Force ECO sa Maynila, sa Tondo, ito po ay dahil po sa kandila. kandila? Opo. Kandila. Na isa rin po yan sa nagiging cause ng mataas na statistics namin ay yung kandila nga po during holiday season. Bakit paano po ba din? Nag-brown out o ginamit yung kandila? Usually yung kandila ginagamit pag nagpapaano sila ng paputok eh. Yun ang alam ko eh. Pero dito po sa... Kasi po sa Tondo, ano nangyari? Bakit kandila po? Ang sabi po sa investigation, ito po ay yung cause, may wake daw po. Wake. But it causes almost 100 houses and families na naapektuhan dito sa sunog na ito. Okay. Eh doon kasi dikit-dikit din ang bahay. Ano po? Opo, Tsaka sa may depressed mga area ano po na siya. maliliit na estero. Minsan yun ang nakakapagpahirap po sa pagresponde pagka nasa maliit na lugar, makipot, no, dadaanan. Isa rin po yan sa nakakasagabal sa amin. Okay, let's talk about yan. Alam mo, yung sinasabi niyo, may survey and then ito yung datos na kukuha nyo. Karamihan na pinagmumula ng sunog ay nanggagaling doon sa mga kandi-kandila, naiwanan, hindi napansin. Now, kay Major Baluso, may we ask you, sir, ano yung mga dapat gawin? Marami na tayong mga kababayan na aware kung ano yung pinagmumula ng sunog. Pero taon-taon, lagi pa rin natin nararanasan ito. Opo. Ano ba yung mga dapat gawin para maiwasan yung ganito? Kasi naman po, ma'am, mga ganyan mga bagay, na uuwi sa ganyan sakuna dahil sa kababayaan din. No, kasi the Bureau of Fire Protection naman, hindi po nagkukulang sa paalala sa mga kababayan natin for us to be aware na kailangan natin na yung bang may coordination. Not only the Bureau of Fire Protection will do this, but also the community itself. No? Because without the sabihin natin coordination, at the same time cooperation from the community, then we will not be able to attain the so-called yung bang vision and mission ng Bureau of Fire Protection, that is to make our community a fire safety community.
Okay. How about awareness? Kasi 'di ba, alam naman nga Opo. nila that may mga kababayan tayo nga talagang medyo siguro katigasan ng ulo. Alam naman nila na hindi po pwedeng magdamag yung mga lights na ginagamit nila, pinagmamagdamag. Pero mayroon bang ginawa yung tanggapan ng Bureau of Fire Protection para mapalawak pa yung campaign, your awareness bago dumating pa itong holiday season? Are they informed already? Yes, ma'am. Because when I was still assigned at the NCR, mayroon kami tinatawag na barangay ugnayan. Barangay ugnayan will somehow help these people to make to be more aware of yung safety consciousness Ng ating mga kababayan. ng ating mga kababayan. So ginagawa ito not only during yung bang special holidays and Christmas seasons, but sa mga pagkakataon na kailangan ipalaganap to mga bagay na mga programs na ito na ginagawa ng Bureau of Fire Protection. Okay. No, so yes, ma'am. Yes. Pero kasi, yung sinasabi nyo nga, yung katulad sabi ni Miss Annie, masyadong overnight yung pag-use ng mga ilaw. Pero kasi kahit minsan hindi overnight, kasi depende ata rin sa klase ng ilaw. Yes, When we come back, Ayan. pag-uusapan natin yan, Doktora. Ikaw muna, binibili. Doktora. Yes. Sige. Okay. So, magpapatuloy po ang ating talakayan at mamaya po sasagutin nila yung tungkol sa kung paano mag-control ng mga dapat na bilhin nilang ilaw na klase para maiwasan ang sunog. Magbabalik po ang inyong mga kaagapay.